Magandang hapon, tara samahan niyo ako mag-update tayo sa ating munting backyard sa pag-aalaga natin ng mga manok, sa pagpapaigi sa kanila, and then na pagpapakain natin sa hapon mga kabris. So ayan, samahan niyo ako. Isa-isahin natin, pakilala natin ang mga alaga natin habang sila ay kumakain mga kabris, and then pakita natin ang mga sharing natin, mga idea kung bakit ano ang mga pinapakain natin, bakit tayo ganun ang pinapakain, at kung ano-ano pa mga kabrid, mag-share tayo. So bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. Intro tayo unang-una sa lahat mga kabrid dahil pag-update dito sa mga alagang manok. Disclaimer lang, there were no animals that were harmed during the making of this video mga kabrid. This video is for viewing, breeding, and sharing purposes only. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chicken, on how I raise them and keeping them healthy in my small backyard. Experience upon breeding them. So ayan ipakilala ko sa inyo mga kabrid ang isang Boston Sweater Fowls natin. Isa siyang alaga natin mula sisiw pa mga kabrid. So ayan siya, nagpapalit siya ng balahibo mga kabrid. So kaya binakabukod siya kasi upon checking and experience mga kabrid, pag ang mga alaga nating manok ay nagpapalit ng balahibo gaya niyan nagkakaroon sila ng iba't ibang uri ng behavior. Depende sa kung paano nila tinitingnan or paano nila nire-respondihan ang kanilang kalagayan. Pag nagpapalit po ng balahibo ang ating mga alagang manok mga kabrid, masama po ang pakiramdam nila mga kabrid. Mostly nagkakasakit sila. Mostly nagkakaroon sila ng behavior na pamamalo as defensive mechanism nila, and mostly po nagiging mailap mga kabrid. Nagiging mailap ang mga manok na ganyan na mayroong nararamdamang hindi maganda sa pangangatawan natin. Parang sa ating tao mga kabrid, pag masakit ang ngipin natin, huwag natin silang kakausapin mga kabrid. Hirap na hirap yan sa nararamdaman, nilalagnat yan. Ganon din ang mga alaga natin manok, nilalagnat yan mga kabrid. So kaya nga ang proseso natin is with feeding dahil 1 week mga kabrid naglalagay tayo ng bawang, natural antibiotic, para hindi sila dapuan ng mga kung ano-anong sakit gaya ng lagnat tsaka sipon mga kabrid. On the other hand naman, maybe next week naman after that, dahon ng malunggay or something like that, tapos saka natin sila multivitamins mga kabrid. So hindi tayo makapagpaligo sa kanila dahil season ngayon ng multing para sa aking backyard, season ng pagpapalit ng balahibo ng mga manok natin mga kabrid. So ayan, isa pa ito sa nagmumultin ang ating alimbuyugin mga kabrid. So ayan ayan siya, malaki masyado ang palong niya mga kabrid, malaki. Ayan, malaki ang palong niyan. Inayos natin para hindi nakakasagabal sa kanyang locomotor o paggalaw. Ang malaking palong sa ulo mga kabrid, nakakadagdag ng bigat sa galaw nila. So dalawa yan, may kakambal din po yan. Ayan din po siya Ayan Ayan. Ito hindi pa to, pero dry na rin siya. Mag-iisang taon na sila mga kabrid. So ayan mga alaga natin yan mga kabrid, pinapaigi natin yan. So sinasabay-sabay ko na sila dito dahil pare-parehas naman yan. Ayan yung ating Milsim's Gray mga kabrid, yung ating isa pang alagang manok na which hindi talaga dito nag-originate. Sa kapitbahay natin galing yan, and ikitinawala sa atin dahil natipuhan natin yan. Isa siyang Milsim's Gray or Talisayan Fowls po din po ito na ginagamit natin yan sa pagbe-breeding mga kabrid. So ayan yan, pakita ko sa inyo ang ating backyard na dati ay dati po ay cording area natin yan. Pinagtataniman ko ngayon dahil tag-ulan nga po. Tapos tag-ulan naman, nagsabay-sabay naman po magpalipit. Halos ang lahat ng ating alagang manok nagpapalit sila ng behavior. Parang yung parang sa tao, may season or ages or may season or edad mga kabrid, may edad silang parang tao na nagtumutubo ang bagang, ganon ang mga alaga nating manok, masama pakiramdam nila. So kung hindi po kayo marunong or hindi mo po alam kung paano sila i-approach dahil sa kanilang kalagayan mga kabrid, maaari pong ang pamamalo po ng manok mga kabrid isa hindi na mawawala or yung pagiging defensive nila mga kabrid. Antimano, mayroon tayo mga manok na ganon lagi kasi naintindihan ko ang alaga nating manok ay mga game birds. Yan, kumakain sila mga kabrid. Yan, kumakain yung mga yan, oras nila ng pagkain sa hapon. So mga game birds ang alaga nating mga manok mga kabrid. So other people recognize chicken as one kind of a breed. They look for it as general way. Magkakaiba po ang game birds sa mga manok na fancy, sa mga manok na mga poultry kagaya ng mga Rhode Island po, mga ganon. Iba po yun sa mga alaga kong manok. Ang mga alaga ko pong manok mga kabrid, isa talagang behavior nila ang mahilig sumayaw mga kabrid. So 2 months pa lang, mga ganyan pa lang mga kabrid. Ayan, hindi na sila pwedeng magkadikit-dikit, nagpe-feather picking na sila.
So maliliit pa lang yan, talagang mga ando na sa kanilang bloodline mga kabrid. Hindi kagaya po ng mga Rhode Island, mga White Leghorn, kahit pagsama-samahin mo yan, kahit malalaki na mga kabrid, hindi sila nag-aaway-away. Mag-aaway man sila, mamaya okay na, mag-iiwasan na lang. Dito po sa amin, walang umayaw. Kaya hindi talaga sila pwedeng magdikit mga kabrid dahil may malalagas or may magkakaroon tayo ng losses. Kagaya ng isa doon, no? Nagkaroon tayo ng losses dyan mga kabrid ng nakaraan. 2 months old pa lang. Akala natin magtatakbo na. Hindi pala ayaw. Kaya ayun, nagkaroon tayo ng losses na isa. Yung isa naman, may pumasok dito na aso. Na isama yung isa. Kasi yung mga yan na pinakawalan ko mga kabrid. Yan, mga pinakawalan ko. Galing pa sa kulungan ng mga yan. Galing pa sa brooder. So, commonly mga kabrid, by behavior, by traits natin, sa pag-aalaga natin, mababait ang mga yan. Wala pa silang, ay, may aso. Wala pa. Kaya madali silang nadadampot mga kabrid. So, pag makalipad dun sa kabila, may possibility na mawala na siya mga kabrid. So ayan kabrid, ongoing ang pagpapakain natin mga kabrid sa hapon. Mga broadcock natin mga kabrid. Tapos dito naman sa side na ito, yung mga harvested natin na mga baby stags, tapos yung mga running 2 years old natin na mga palahi nito. So parami ang alaga natin. Mayroon tayong dalawa na inihain mga kabrid, pinapamax out natin ang kanilang healthiness mga kabrid. Na-cancel naman ang kanilang supposedly mga kabrid. Yung supposedly na sinasabi na cancel. For some reasons mga kabrid, kailangan natin i-cancel ang mga yon. For some financial problem mga kabrid, financial issue, kailangan talaga nating mag-cancel. So some other time mga kabrid. So tsaga lang, ganun lang talaga. Kailangan nating maitagumpay ang pag-aalaga ng manok mga kabrid. Kailangan nating magtiis pa rin. Titiis-tiis tayo para makapagpatuloy tayo sa pag-aalaga. So, ayan 5 kilos everyday, 250 petot everyday. Bukod pa yung mga gamot. Marami pong problema ang pag-aalaga ng manok. So, kung kayo ay gustong sumubok, gusto nyong matuto, gusto nyong mag-alaga ng manok dahil parang ang saya magpalaki ng sisiw, nako po, marami pong problemang i-encounter nyo. Lalo na po sa mga bago. So mostly commonly mapapansin nyo pag mga veterans na o nakaranas na ng pag-breeding, they do not hindi na sila bumabalik sa pag-breeding ulit. Pagpaparami ng manok, hindi na, parang hirap na sila, ayaw na nila kasi nadanasan nila. Common sa mga nadadanasan ng ating mga manok ang mga losses mga kabrid. Yung pagpapalaki mo tapos magkakasakit, tapos dahil sa mali ang approach mo mga kabrid or mali ang pag-breed mo sa panahon, mali ang pamamaraan mo mga kabrid, nagiging sayang ang manok na sinasabi. Sayang ang pag-aalaga. So ito mga kabrid, by experience, nadanasan ko ang napakadaming losses mga kabrid. Nadanasan natin ang pag-aalagang mali, nadanasan natin ang mga failure, nadanasan natin. Kaya ito, nagsishare ako sa maaaring pwedeng maging mga idea ko na pwedeng makatulong sa mga bago. Sa mga bago po na gustong mag-aalaga ng manok mga kabrid. Ayan, mga video ko, andun lahat mga kabrid. Paggamot ng mga sipon ng sakit ng manok, andun lahat, pinapakita natin. 3 pamamaraan mga kabrid ang ginagamit natin. Organic na pamamaraan, commercial, tsaka yung injectable mga kabrid na paggamot sa ating mga alaga. Kasi antimano, walang manok mga kabrid, halos wala talagang manok na hindi nagkakaroon ng isang sakit. Pag hindi mo agad siya ma-recognize or makita agad, kulang ka sa monitoring, wala kang sapat na kayanan na tingnan sila sa buong araw mga kabrid. Pag nadapuan ng sakit yan, mapapansin mo lang yan pag malala na. So yun ang isa sa advantages ko, kasi hanggang gabi bago matulog mag-checking tayo. So timano dahil para ma-monitor agad natin. Early stage na sinasabi, prevention is better than cure. So doon pa lang sa prevention mga kabrid, hindi mo nasasapayin ang matindi-tinding losses. Gagamot ka na, magkakalosses ka pa. Gastos doon, doble dito. Puro tapon mga kabrid. Pag naggamot ka na, losses na naman timano yan. Linis na linis yan, walang balik yan. Samantalang sa mga feeding, kahit mag-multivitamins ka, lahat gawin mo, may balik yan pagdating sa panahon sa manok mo. Magiging mas healthy yan, mas magiging maayos na manok yan mga kabrid. Mas magiging masaya ka. Pag nakikita mo ang mga manok mo ay mapupula ang mukha mga kabrid. Ayan maliliksi, matatakaw, yan ang mga magagandang alagain mga kabrid. Nilagay ko po sa Blue Up ang kanilang mga sayaw, ang kanilang exercise mga sinasabi, para makita natin yung makita naman natin sa kanila ang output, final output po ng ating ginagawang pag-aalaga mga kabrid, pagpapamax out mga kabrid sa kanila. So ayan isang mayahin tornado hatch mga kabrid, blue legs, puti ang tenga mga kabrid. Ayan napakaganda ng balahibo niya sana mga kabrid, pero dahil sa financial issue mga kabrid, meron tayo naging problema. So stay healthy lang yan dyan siya. Ito naman ang ating Boston sweater mga kabrid. Ayan, may kakambal po ito, ando na sa Bicol mga kabrid. Tapos ito naman yung ating first batch, magdadalawang taon na rin niya. Hindi na yan sa atin mga kabrid, inaalagaan na lang natin ta. Ito mga kabrid, pag lugo niya, ayan first lugo niya,
tagal niyang maglugon. Pero nung naglugon mga kabrid, grabe yung pamamalo, grabing sakit ang naranasan natin diyan. Hindi natin alam yung yung hindi natin makuha-kuha agad ang kanyang behavior. Hindi natin agad makuha-kuha kung paano siya i-approach. So ang ginawa ko mga kabrid, ayan siya, binukod ko siya. Dahil sa ang manok natin ay territorial, mga alaga natin is territorial, pag nakakita sila ng space na talagang alam nilang sa kanila mga kabrid, didipinsahan nila ang katawan nila gamit ang space na yun. So ang ginawa ko mga kabrid, pinalitan ko ang area, tapos pinalitan ko ang approach ko kung paano ko siya in-approach, paano ko siya nilalapitan, paano ko siya pinapakain, paano ko ginagawa mga bagay sa kanya, yung mga panahong pinapalo niya ako or sinasaktan niya ako, pinalitan ko yon para mabago ang kanyang behavior na pamamalo. So asop na naman, okay naman siya, pero namamalo pa rin yan mga kabrid. Ayan, okay na siya, hindi na siya yung nangahabol, ganyan na lang siya. Ayan, ganyan na lang siya mga kabrid. Ayan, tapos ito naman yung isa natin, brown red mga kabrid, tornado hatch blue legs mga kabrid. Ayan, blue legs, meron siyang uban sa ulo. So mga tandang kasabihan, ang kulay niya mga kabrid na pagkapula na pagka brown red is kambrihan. Yung pulo niya may itim-itim, may itim-itim sa dulo, parang kambrihan siya, parang sa bulik ba kapag pula. Tapos sa ulo niya, sa gitna ng ulo niya, sa batok, sa dito, merong uban na isa, merong puting balahibo. Binunot ko na po iyon kasi kala ko na ano lang, dumihan lang or dry lang na balahibo. Andyan na naman, bumalik na naman, malaki-laki na siya, so nakikita na siya. So maganda raw yun mga kabrid. So ayan kabrid, yung si Boyflex natin yan. Ayan, Boyflex mga kabrid. Ayan, ganyan lang tayo mag-distansya mga kabrid. Hello Boyflex. Napakalaki ng pangangatawan yan mga kabrid. Broadcock size. Magandang gamitin broadcock. Kaso inalisan na natin ang palang. Tapos ito naman ang isa nating si Boston Sweater mga kabrid. Sobrang bait niyan kabrid. Ayan, ang kakambal niya nasa Bicol na. Mabait din. So ayan, kahit lapit-lapitan mo yan siya, ayan lapitan mo yan siya, okay yan siya. Ayan, mabait yan si Boston Sweater natin. Nag-iisa na lang yan. Inalis na natin ang ginamit natin na linyada dito. So nag-iisa na lang yan siya dito sa aking backyard. Inalis na natin ang nanay, ang kapatid, lahat, pati babae, inalis na natin. So ayan na siya. Yan na lang. So tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat sa mga patuloy na sumasabay dyan sa ating munting backyard, yung mga kaibigan natin. Maraming salamat. Ito, monitoring na lang tayo. Tingin-tingin na lang tayo hanggang magdilim, and then mamayang gabi bago po matulog ang isang GPC backyard. Ipaplasitan pa natin yan isa-isa. Baka may kagat-kagat na lang kung ano-ano dyan mga kabrid. Chine-check natin yan bago gabi. Tapos ang CCTV natin, ayun chine-check din natin yan. Mayroon pa dun sa taas, ayun chine-check din natin yan, ayun sa taas. Dalawang CCTV natin dito. So hanggang dito na lang ang munti nating Maraming salamat mga kabrid. Hanggang dito na lang po, and then hopefully mga kabrid, lagi lang kayong nasa maayos na kalagayan.